ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Malalaman na ni Zoe na si Morgana nga ay ang mami niya. Isa na rin siyang kasabwat sa pagtatago sa katauhan ni Morgana para hindi makulong si Moira. Abangan natin sa abot kamay na pangarap. Narinig ni Olga ang pag-uusap ni Annalyn at RJ. Si Olga ay alalay ni Madam Chantal. Pinag-uusapan ni RJ at Annalyn ang maaaring maging resulta ng DNA ni Zoe at Morgana. Kung 50% pataas ang magiging resulta nito, sigurado si Moira ay si Morgana. Siya ang mami ni Zoe. Sa kagustuhang magsumbong agad ni Olga, tatawag sana siya sa cellphone niya. Pero nalaglag ito. Narinig ni Annalyn ang pagbagsak ng cellphone. Napalingon sila ni RJ. Nagulat si Olga nung pulutin niya ay nakatingin na rin ang dalawa sa kanya. Sa takot niya ay dinampot niya agad ang cellphone, sabay takbo. Alam ni Annalyn na kakampi siya ni Madam Chantal. Naisip agad nila na magsusumbong siya kina Madam Chantal, kaya hinabol rin nila agad si Olga. Mabilis na nagtakbuhan sina Annalyn at RJ. Sa pagtakbo nila, nakakasalubong nila sina Chang Susan at Josa. Nagtataka sina Josa. Nauna nilang nakita si Olga na tumatakbo. Sumunod sina Annalyn at RJ. Tinanong ni Josa si Annalyn, "Teka inaanak, bakit niyo hinahabol si Olga?" Sumagot agad si Annalyn, Ninang, alam na po kasi niya na pinapa-DNA test namin si Morgana at Zoe." Sumagot rin si RJ. At sigurado, magsusumbong yun kay Chantal. Kaya napatakbo na rin si Josa. Naiwan lang si Chang Susan. Samantala, pauwi na sina Justin at Zoe galing sa bahay ni Madam Chantal. Nabigo si Zoe na makita ang balat sa likod ng nanay niya na katunayan na siya nga si Moira. Habang nasa loob ng kotse, ayaw pa rin maniwala ni Zoe na hindi siya ang mami niya. Nagtatalo pa rin sina Justin at Zoe. "Zoe, tama na. Tigilan mo na si Morgana. Nakita mo na ang likod niya, di ba? Wala siyang balat. Hindi siya ang mami mo." Sabi ni Zoe, basta, kilala ko si mami. Concern siya sa akin." Natigilan sandali si Zoe at may naisip siya. "Justin, may naisip ako para mapalitaw natin si Moira sa katawan ni Morgana. Alam kong hindi ako matitiis ng mami ko. Kung ano man ang gagawin ko, suportahan mo ako. May plano ako." Nagtataka si Justin. "Ano na naman ang plano mo, Zoe? Sigurado ka ba nalilitaw yung sinasabi mong mami mo? Paano kung hindi pala? Di nagkamali ka na naman." Makulit si Zoe. "Paano kung oo? Wala namang masama kung susubukan ko." Sumagot si Justin. Okay. Ano ba ang plano mo?" Napaisip si Zoe. Sinagot niya si Justin. "Ganito, ibabangga ko kunwari ang kotse. Magpapanggap akong wala ng buhay para mas convincing at matataranta sila. Tatawagan mo si Madam Chantal para ibalita rin kay Morgana. Kung hindi siya ang mami ko, hindi siya pupunta rito. Pero kung siya talaga ang mami ko, hindi niya ako matitiis. Pupuntahan niya ako dito." Maya-maya nga ay isinagawa na nila ang plano. Ibinangga ni Zoe ang kotse niya at nagsimula na siyang umarte na parang isang aksidente ang lahat. Ginawa rin ni Justin ang inuutos sa kanya ni Zoe. Tinawagan niya si Madam Chantal. Umakting din siya. "Madam, may nangyari po kay Zoe." Kabado naman sa kabilang linya si Madam Chantal. "Bakit? Anong nangyari kay Zoe?" Sumagot ulit si Justin. "Tumama po yung ulo niya . Wala po siyang pulse. I think she's dead." Natakot ngayon si Madam Chantal. Tinawagan niya agad si Morgana. Tumawag rin si Justin sa Apex para makapagpadala ng ambulansya at mabalita sa lahat hanggang makarating ang balita kay Morgana. Maya-maya nga ay dumating na si Moira. Nagpunta agad siya sa driver's seat para tingnan si Zoe. Hindi maitago ang pag-aalala niya sa anak. Nakasubsob si Zoe sa manibela na may dugo. Iyak naman ng iyak si Moira. Binabanggit niya ang pangalan ni Zoe. Inayos niya ang ulo ni Zoe habang naghihintay ng ambulansya. Isinugod na nga si Zoe sa Apex para malapatan ng lunas mula sa pagkakabangga niya.
Kasama rito sina Justin at Morgana. Kinonfine si Zoe sa isang pribadong kwarto. Siya lamang at si Morgana ang nasa loob ng kwarto. Nang maging maayos na ang pakiramdam ni Zoe, nagkaroon na siya ng malay. Nakita siya ni Morgana. Nag-aalala. Tinawag niyang mami si Morgana. Napalingon si Morgana sa paligid. Baka may makarinig. Sabi ni Zoe, "Mami, alam kong ikaw ang mami ko. Namimiss na kita, ma'am." Dahil marupok si Moira, pagdating kay Zoe, hindi na rin siya nakatiis na sabihin dahil silang dalawa lang naman ang nasa loob ng kwarto. Hindi makatiis si Moira, niyakap niya si Zoe. "Zoe, anak ko, I'm sorry. I miss you." Ipinagtapat na nga ni Moira na siya ang mami niya at nagpapanggap lang siyang siya si Morgana. Kailangan niya itong gawin para hindi siya makulong. Kailangan niyang magpanggap ng hindi malaman ni Zoe para hindi na siya madamay pa sa galit ni RJ. Mas mabuti na yung walang alam si Zoe. Naiintindihan na ni Zoe ang dahilan ng mami niya. Makikipagsabuatan na si Zoe sa plano ni Morgana para hindi na sila paghinalaan pa. Nang ma-discharge na si Zoe, palabas na sana siya sa Apex. Tinawag siya ni Lindon. Iritable si Zoe kay Lindon. "Bakit na naman?" sabi ni Lindon. "Hanggang ngayon mayabang ka pa rin. Ni hindi ka man lang nakakaramdam ng konting pagpakumbaba. Hindi mo ba naiisip ang sitwasyon mo ngayon? Wala ka nang kakampi. Wala na yung nanay mo." Nadulas naman sa pagsasalita si Zoe. "Hindi ako mag-isa. Buhay si..." Nagtaka si Lindon. Inulit niya ang sinabi ni Zoe sa pamamagitan ng pagtatanong ulit. Buhay sino?" Lumapit ng mas malapit pa si Lindon kay Zoe. Interesado siya sa susunod na sasabihin ni Zoe. Nakalusot naman si Zoe. Nakapag-isip siya ng dahilan. "Buhay si mami sa puso ko. Kahit sabihin niyong patay na ang mami ko. Para sa akin, buhay siya. Lalo pa ngayon, andyan ang kapatid niya na kamukhang kamukha niya. Pakiramdam ko hindi ako nag-iisa." Napangiti na para nangaasar si Lindon. "Si Ma'am Morgana?" "Oo, kahawig niya nga ang mami mo. Pero hindi pa rin siya ang mami mo." Sumagot si Zoe. "Wala ka nang pakialam doon, Doc Lindon. Kapatid siya ni mami. So ituturing ko siyang mami ko. Makaalis na nga." Naglakad na nga si Zoe palayo kay Lindon. Sa mga sinabing yun ni Zoe, halatang alam na niya na si Moira at Morgana ay iisa. Kailangang magtago ni Moira sa katauhan ni Morgana dahil kapag napatunayan na si Morgana ay si Moira, sigurado makukulong si Moira dahil isa siyang wanted. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel at magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.